Kuya, may isang bagay na hindi sinasabi ng mga babae, pero lahat sila ramdam ito. Hindi sila naaadik sa hitsura, hindi sila naaadik sa pera, hindi sila naaadik sa muscles. Oo, may impact ang mga yon pero panandalian lang ang epekto. Ang tunay na nakakaadik sa kanila ay ang lalaking may presensya na dumidikit sa isip nila kahit tapos na ang araw. Yung tipong hindi nila makakalimutan. Yung tipong hinahanap ng sistema nila kahit ayaw nilang aminin. At ang mga lalaking ganito ay may 7 katangian na hindi kayang i-resist ng babae. Magsimula tayo sa unang katangian. Ang lalaking may tahimik na confidence. Hindi ito yabang, hindi ito loud energy, hindi ito alpha acting. Ito yung lalaking kayang maglakad sa isang lugar nang hindi naghahanap ng approval. Yung hindi reactive, yung hindi nag-overflow sa pag-impress, yung may composure na parang kahit anong nangyayari sa paligid, steady lang siya. Ang babae ay instinctively naaadik sa lalaki na may ganitong aura dahil nagbibigay ito ng sense of safety na hindi nila makukuha sa karamihan ng lalaki. Kapag confident ka ng hindi nag-iingay, nagiging magnet ang presensya mo. Pangalawa, ang lalaking may direksyon. Kuya, ang pinakamalaking turn-on para sa babae ay hindi ganda ng katawan, kundi ganda ng purpose. Kapag nakikita nilang alam mo kung saan ka papunta, kahit hindi pa perfect ang buhay mo, iba ang tingin nila. Ang lalaki na may vision, hindi nawawala sa isip ng babae. Nagiging inspiring ka, nagiging intriguing ka, nagiging rare. At ang rarity ay addicting. Hindi nila kayang i-resist ang lalaki na may sariling landas at hindi umaasa sa validation ng kahit sino. Pangatlo, ang lalaking may emotional control. Sa mundo ngayon, sobrang common ng lalaking reactive, madaling magalit, madaling ma-insecure, madaling mawala sa sarili. Pero ang lalaking kayang i-regulate ang emosyon niya ay nagiging oasis sa babae. Yung tipong kahit may tensyon, hindi ka sumasabog. Kahit may misunderstanding, hindi ka nagiging childish. Kahit may challenge, steady ka pa rin. Kuya, ang ganitong lalaki ay nakakabaliw sa babae dahil nagbibigay ito ng peace. At peace ang number 1 na hinahanap nila sa lalaki na seryosong papasukin sa buhay nila. Pang-4, ang lalaking marunong makinig ng may presence. Hindi yung nakikinig para sumagot, kundi nakikinig para umunawa. Ang lalaking hindi nagmamadali sa babae kapag nagsasalita ito, nagiging safe space nila. Kapag naramdaman ng babae na naiintindihan siya, hindi niya nakakalimutan lalaki iyon. At sa psychology, ito ang isa sa pinakamalalakas na root ng emotional addiction. Nakaka-addict ang lalaki na may malalim na atensyon dahil bihira sila. Pang-5, ang lalaking may boundaries. Kuya, akala ng maraming lalaki, turn off sa babae ang pagiging strict sa sarili. Pero hindi. Ang turn off ay yung lalaking walang stand, walang prinsipyo, walang limits. Ang babae ay naaadik sa lalaki na may backbone. Kapag sinabi mong hindi ka okay sa isang bagay at hindi mo iyon binabawi, nagiging attractive ka. Kapag hindi ka yes man, nagiging interesting ka. Kapag may standards ka, nagiging mahirap kang i-replace. At ang hirap palitan ay isa sa pinaka-addictive traits. Pang-6, ang lalaking may sariling mundo. Yung may hobbies, may growth, may discipline, may life outside the woman. Kuya, ang lalaki na hindi umiikot ang mundo sa babae ay hindi madaling makontrol at hindi madaling mawala ang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mas nag-i-invest ng babae sa lalaki na independent. Ang independence ay hindi coldness. Ito ang signal na kaya mong mabuhay ng may alignment. At ang ganitong klaseng lalaki ay nag-i-ignite ng respeto. At kapag may respeto, may attraction. At kapag may attraction, nagiging cycle ng emotional addiction. At pang-7, kuya, ang lalaking may kindness na hindi weak. Yung marunong maging gentle pero may backbone. Yung marunong magbigay ng comfort pero hindi nagpapagamit. Yung marunong magpakita ng empathy pero hindi nagpapababa sa sarili. Ang ganitong lalaking balance ang strength and softness ay sobrang bihira. At ang rarity palagi ang pinaka-addicting.
Kuya, habang pinakakinggan mo ito, marahil naiintindihan mo na. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Ito ay tungkol sa pagbuo ng karakter na hindi madaling makita. Karakter na kapag meron ang isang lalaki, nagiging unforgettable siya sa kahit sinong babae. Kuya, kung naramdaman mong may tumama sa iyo sa mga sinabi ko kanina, hindi iyon aksidente. Dahil ang karamihan ng lalaki ngayon ay nakalilimutan ng pinakaugat ng attraction. Akala nila kailangan nilang maging sobrang gwapo, sobrang built, sobrang mayaman, o sobrang interesting sa social media. Pero ang totoo, ang babae ay nag-i-invest hindi sa hype, kundi sa depth. At dito lumalabas ang isa pang napakalakas na katangian na nakaka-addict sa kanila. Ang lalaking consistent. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging sobrang disciplined sa bawat minutong dumadaan. Pero kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay at ginawa mo, ibang level ng respeto ang binibigay ng babae sa iyo. Kapag kaya mong panindigan ang salita mo, nagiging stable ka sa mata nila. At ang stability ay comfort. Ang comfort ay trust. At ang trust, kuya, ay isa sa pinaka-addicting na foundation na maaari mong ibigay sa isang babae. Kasunod nito, ang lalaking hindi natitinag ng external validation. Kapag ang lalaki ay kailangan ng approval ng lahat para magkaroon ng sense of worth, mabilis siyang mabasag. Pero ang lalaking grounded sa sarili, hindi takot sa rejection, hindi takot sa silence, hindi takot na hindi magustuhan, ay nagiging free. At ang lalaking free ay nagiging attractive. Kapag hindi ka madaling maapektuhan ng opinyon ng iba, nagiging unpredictable ka sa magandang paraan, nagiging intriguing ka, at ang intrigue ay gasolina ng attraction. Hindi mo kailangan maging cold, ang kailangan mo ay maging hindi dependent. Kapag hindi ka dependent, nagiging mas kalmado ang kilos mo, mas malinis ang energy mo, at mas nakaka-addict ang presence mo. Isa rin sa pinakahinahanap ng babae ay ang lalaking emotionally composed kapag may conflict. Kuya, sa panahon ngayon, bihira ang lalaking kayang mag-handle ng tension nang hindi sumasabog. Karamihan ay nagagalit agad, nagiging defensive agad, o nawawala ang logic. Pero ang lalaking kayang huminga bago magsalita, kayang humanap ng mahinahong tono at kayang mag-deliver ng respeto kahit may disagreement, ay nagiging napakalakas sa mata ng babae. Hindi dahil natatakot siya sa iyo, kundi dahil nararamdaman niyang safe siya sa emosyon mo. At kapag safe ang babae, kuya, nagbubukas sila. Kapag sila ay nagbubukas, nag-i-invest sila. At kapag nag-i-invest sila, doon nagsisimula ang attachment. May isa pang bahagi na hindi napapansin ng karamihan ng lalaki, pero ito ay isa sa pinakamahalaga. Ang lalaking hindi nagmamadali sa babae. Kapag pinapaasikaso mo ang sarili mo, kapag hindi ka clingy, kapag hindi mo siya sinusukal, kapag hindi ka umaasa sa kanya para sa validation mo, nagiging mas strong ang karakter mo. Ang babae ay naa-addict sa lalaking hindi sila trinatrato bilang reward or prize. Kapag hindi mo sila nilalagay sa pedestal, hindi ka mukhang boy matik. Nagmumukha kang lalaki na may standards at may alignment. At ang ganitong vibe ay hindi nila kayang palampasin. Kuya, meron ding isang katangian na tahimik pero napakalalim ang epekto. Ang lalaking may mystery na hindi scripted. Hindi yung nagmamagic trick sa personality. Hindi yung nagiging cold para lang kunwari deep. Ang tunay na mystery ay sa paraan ng pamumuhay mo. Kapag marami kang ginagawa, kapag puno ang araw mo, kapag hindi mo inilalabas sa mundo ang bawat small detail ng buhay mo, kapag may goals ka na hindi mo binobroadcast, kapag may mga pangarap kang tahimik mong hinahabol. Ang babae ay naa-addict sa lalaking may layers, dahil nasasanay sila sa mga lalaking predictable. Kapag unpredictable ka, hindi ka nila malilimutan. At kuya, isa pa sa pinaka-powerful na katangian ay ang lalaking marunong magbigay ng warmth nang hindi nawawala ang masculine core niya. Kapag kaya mong magbigay ng ngiti na genuine, kapag kaya mong magbigay ng small gesture na hindi pilit, kapag kaya mong magbigay ng presence na hindi possessive, kapag kaya mong magbigay ng empathy na hindi weak, ang ganitong kombinasyon ay napakabihira. Minsan nga, hindi nila alam kung bakit kanila hinahanap. Hindi nila alam kung bakit iba ang epekto mo sa kanila. Pero nararamdaman nila yan.
At ang nararamdaman nila ang nagtatali sa kanila sa iyo. Habang pinapakinggan mo ito, marahil may babae kang bigla mong naaalala. Hindi mo alam kung bakit hindi mo magawang bitawan ang connection. Hindi mo maintindihan kung bakit parang gusto mong bumalik doon. Kuya, iyon ang epekto ng emotional addiction. At kung kaya mong i-embody ang mga katangiang ito, ikaw ang lalaki na hindi nila kayang iwasan kahit pilitin pa nila ang sarili nila. Kuya, ngayon, papasok tayo sa pinakamatinding bahagi. Ito na ang mga katangian na hindi lang basta nagugustuhan ng babae, kundi literal na nagiging dahilan para hindi ka nila makalimutan kahit lumipas ang panahon. Hindi ito tungkol sa pa-impress, hindi ito tungkol sa pagiging sobrang bait, hindi rin ito tungkol sa pagiging sobrang cool. Ito ay tungkol sa presence ng isang lalaking may lalim sa isip, may tibay sa loob, at may direksyon sa buhay. Isa sa pinaka-powerful na katangian ay ang lalaking kayang magdala ng responsibilidad. Hindi mo kailangan maging superhero. Hindi mo kailangan maging provider agad. Pero ang lalaki na kayang panindigan ang gawain niya, na hindi nagrereklamo at hindi dinadala ang drama sa mundo, ay nagiging seductive sa mata ng babae. Kapag may problema, hindi ka natatamot humarap. Kapag may kailangan kang ayusin, hindi mo ito iniiwasan. Kapag may pangarap ka, hindi mo ito tinatakbuhan. Kuya, ang ganitong klaseng lalaki ay nagbibigay ng emotional security at iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit sila naaadik. Kasunod nito ay ang lalaking marunong magbigay ng direksyon sa interaction. Kuya, ang maraming lalaki ngayon ay reactive. Umaasa sila sa babae para mag-set ng mood, mag-decide ng flow, at magbigay ng connection. Pero ang lalaking kayang mag-lead ng hindi controlling at mag-guide ng hindi oppressive ay ibang klase ang dating. Kapag sinabi mong, tara, gawin natin ito. Kapag nagsuggest ka ng plano, ng may clarity, kapag kaya mong magbigay ng momentum sa usapan, ng hindi awkward, at kapag kaya mong i-handle ang silence ng hindi natataranta. Lahat ng ito ay nagpapakita ng psychological dominance na napakalakas sa subconscious ng babae. Hindi ito arrogance, ito ay direction, at ang direction ay addiction. May isa pang ugali na bihirang-bihira sa panahon ngayon at ito ang nagtatangi sa lalaki mula sa karamihan. Ang lalaking hindi kailangan pansinin ng lahat para maramdaman ang halaga niya. Kuya, ang mundo ngayon ay puno ng ingay, puno ng pagpapakitang gilas, puno ng validation seeking. Pero ang lalaking kayang mabuhay ng may mataas na standard kahit walang audience ay nagiging rare treasure sa mata ng babae. Kapag hindi mo kailangang ipayabang ang ginagawa mo, kapag hindi mo kailangan i-post ang bawat progress mo, kapag hindi mo kailangang purihin ng lahat para ipagpatuloy ang growth mo, ang ganitong klaseng lalaki ay hindi disposable. Siya ang lalaking nag-iiwan ng marka. At kuya, meron pang isang katangian na hindi sinasabi ng babae pero malalim ang epekto sa kanila. Ang lalaking marunong magbigay ng emotional calmness sa presensya niya. Kapag kausap nila at gumagaan ang loob nila, kapag kasama nila ka at hindi sila natatakot magkamali, kapag tumatahimik kayo at hindi nila nararamdaman ang awkwardness, ang lalaki na may ganitong energy ay nagbibigay ng emotional reset sa babae. At dahil bihira ito, sila mismo ang gumagawa ng paraan para manatili ka sa buhay nila. Hindi nila ito binibigkas, pero ramdam mo sa paraan nilang pagtrato sa iyo. Sa dulo ng lahat, kuya, ang pinaka-nakaka-addict na katangian ng lalaki ay hindi ang pagiging perfect, kundi ang pagiging consistent sa growth. Kapag araw-araw nagiging mas maayos ka, kapag hindi mo ginagamit ang trauma bilang dahilan para hindi magbago, kapag hindi mo ginagamit ang babae bilang source ng identity mo, kapag ang buhay mo ay gumagalaw paakyat kahit unti-unti, kapag nagiging mas grounded ka, mas intentional ka, at mas malinaw ang iyong direksyon,
ang babae ay naa-addict sa lalaking may momentum. Hindi dahil gusto nilang sumabit, kundi dahil ang ganitong klaseng lalaki ay nagiging source ng inspiration at emotional safety sa parehong panahon. Kaya kuya, habang pinapakinggan mo ito, tanungin mo ang sarili mo. Ilan sa mga katangiang ito ang nasa iyo na? Ilan ang kailangan mong buuin? Ilan ang kailangan mong alisin? Dahil sa bandang huli, hindi mo kontrolado ang nararamdaman ng babae, pero kontrolado mo kung anong klaseng lalaki ang lumalabas sa mundo. At ang lalaking may disiplina, may character, at may direksyon ay hindi lang nagiging desirable, nagiging unforgettable siya. Kuya, kung handa ka nang iangat ang sarili mo sa level na hindi kayang tapatan ng karamihan, unti-unti mong buuin ang 7 katangiang ito. Dahil kapag na-embody mo ang mga ito, hindi mo na kailangan habulin ang koneksyon. Ang koneksyon mismo ang hahanap sa iyo. Sa iyo. Habang pinapakinggan mo ito, marahil may babae kang bigla mong naaalala. Hindi mo alam kung bakit hindi mo magawang bitawan ng koneksyon. Hindi mo maintindihan kung bakit parang gusto mong bumalik doon. Kuya, iyon ang epekto ng emotional addiction. At kung kaya mong i-embody ang mga katangiang ito, ikaw ang lalaki na hindi nila kayang iwasan kahit pilitin pa nila ang sarili nila. Kuya, ngayon, papasok tayo sa pinakamatinding bahagi. Ito na ang mga katangian na hindi lang basta nagugustuhan ng babae, kundi literal na nagiging dahilan para hindi ka nila makalimutan kahit lumipas ang panahon. Hindi ito tungkol sa pa-impress, hindi ito tungkol sa pagiging sobrang bait, hindi rin ito tungkol sa pagiging sobrang cool. Ito ay tungkol sa presence ng isang lalaking may lalim sa isip, may tibay sa loob, at may direksyon sa buhay. Isa sa pinaka-powerful na katangian ay ang lalaking kayang magdala ng responsibilidad. Hindi mo kailangan maging superhero. Hindi mo kailangan maging provider agad. Pero ang lalaki na kayang panindigan ang gawain niya, na hindi nagrereklamo at hindi dinadala ang drama sa mundo, ay nagiging seductive sa mata ng babae. Kapag may problema, hindi ka natatamot humarap. Kapag may kailangan kang ayusin, hindi mo ito iniiwasan. Kapag may pangarap ka, hindi mo ito tinatakbuhan. Kuya, ang ganitong klaseng lalaki ay nagbibigay ng emotional security at iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit sila naa-addict. Kasunod nito ay ang lalaking marunong magbigay ng direksyon sa interaction. Kuya, ang maraming lalaki ngayon ay reactive. Umaasa sila sa babae para mag-set ng mood, mag-decide ng flow, at magbigay ng connection. Pero ang lalaking kayang mag-lead ng hindi controlling at mag-guide ng hindi oppressive ay ibang klase ang dating. Kapag sinabi mong, tara, gawin natin ito. Kapag nag-suggest ka ng plano ng may clarity, kapag kaya mong magbigay ng momentum sa usapan ng hindi awkward, at kapag kaya mong i-handle ang silence ng hindi natataranta. Lahat ng ito ay nagpapakita ng psychological dominance na napakalakas sa subconscious ng babae. Hindi ito arrogance, ito ay direction, at ang direction ay addiction. May isa pang ugali na bihirang-bihira sa panahon ngayon, at ito ang nagtatangi sa lalaki mula sa karamihan. Ang lalaking hindi kailangan pansinin ng lahat para maramdaman ang halaga niya. Kuya, ang mundo ngayon ay puno ng ingay, puno ng pagpapakitang gilas, puno ng validation seeking. Pero ang lalaking kayang mabuhay ng may mataas na standard kahit walang audience ay nagiging rare treasure sa mata ng babae. Kapag hindi mo kailangang ipayabang ang ginagawa mo, kapag hindi mo kailangan i-post ang bawat progress mo, kapag hindi mo kailangang purihin ng lahat para ipagpatuloy ang growth mo, ang ganitong klaseng lalaki ay hindi disposable. Siya ang lalaking nag-iiwan ng marka. At kuya,
Meron pang isang katangian na hindi sinasabi ng babae pero malalim ang epekto sa kanila. Ang lalaking marunong magbigay ng emotional calmness sa presensya niya. Kapag kausap nila at gumagaan ng loob nila, kapag kasama nila ka at hindi sila natatakot magkamali, kapag tumatahimik kayo at hindi nila nararamdaman ang awkwardness, ang lalaki na may ganitong energy ay nagbibigay ng emotional reset sa babae. At dahil bihira ito, sila mismo ang gumagawa ng paraan para manatili ka sa buhay nila. Hindi nila ito binibigkas, pero ramdam mo sa paraan nilang pagtrato sa iyo. Sa dulo ng lahat, kuya, ang pinaka-nakaka-addict na katangian ng lalaki ay hindi ang pagiging perfect, kundi ang pagiging consistent sa growth. Kapag araw-araw nagiging mas maayos ka, kapag hindi mo ginagamit ang trauma bilang dahilan para hindi magbago, kapag hindi mo ginagamit ang babae bilang source ng identity mo, kapag ang buhay mo ay gumagalaw paakyat kahit unti-unti, kapag nagiging mas grounded ka, mas intentional ka, at mas malinaw ang iyong direksyon, ang babae ay naa-addict sa lalaking may momentum. Hindi dahil gusto nilang sumabit, kundi dahil ang ganitong klaseng lalaki ay nagiging source ng inspiration at emotional safety sa parehong panahon. Kaya kuya, habang pinapakinggan mo ito, tanungin mo ang sarili mo. Ilan sa mga katangiang ito ang nasa iyo na? Ilan ang kailangan mong buuin? Ilan ang kailangan mong alisin? Dahil sa bandang huli, hindi mo kontrolado ang nararamdaman ng babae, pero kontrolado mo kung anong klaseng lalaki ang lumalabas sa mundo. At ang lalaking may disiplina, may character, at may direksyon ay hindi lang nagiging desirable, nagiging unforgettable siya. Kuya, kung handa ka nang iangat ang sarili mo sa level na hindi kayang tapatan ng karamihan, unti-unti mong buuin ang 7 katangiang ito. Dahil kapag na-embody mo ang mga ito, hindi mo na kailangan habulin ang koneksyon. Ang koneksyon mismo ang hahanap sa iyo.